Oh, sobrang bilis naman ito. Tsaka bright na display. Teka, ano ba to? Guys, Oppo A3X is here. Hindi ako makapaniwala sa specs niya. Grabe. For the price, 3,000 plus lang, guys. The Qualcomm Snapdragon 6S 4G Gen 1 chipset na po siya. 300,000 points at to benchmark. Ang smooth ng galawan. Sobrang bright ng display. 1,000 nits ang kaya niya. Walang ganito sa 3,000. Naka 5,100 mAh battery pa. At military grade shock resistance po siya. And it even has 45 watts fast charging. Sure yun, sir? Oh, seryoso to? IP54 water and dust resistance. Oppo A3X 3 times the value siguro to. 3 times the sulit, guys. I think mas sulit po to compared sa Infinix Tecno, sa kahit anong brand out there na nag-offer na ganitong pricing. Guys, I think this is the best price to specs ratio na nakita ko sa isang cellphone. I just can't believe it na si Oppo pa nagbigay nito. Pero mag-unbox muna tayo. Ako si Benji from watching Unbox Diaries. Woo! Kaya pala ang daming bumibili nito. Kasi usually guys, pag Oppo, nila overpriced. Sabi nila hindi sulit. Para nagbabalik tayo sa 2017 all over again. By the way, meron tayo red and blue colors. Check nyo na lang guys. Link down below. Naku guys, naka-discount siya ngayon. And we have here the Ocean Blue. Unbox na natin. Ganito talaga ng box ni Oppo na. Sheesh, yung itsura pa lang. Just like the ocean. Underneath, forgetting, namupat isa. Jelly case, hindi ka titipirin. May design pa sa likod na parang maleta design. Quick start guide, safety guide, SIM ejector pin, Type-C cable at na 45 watts. Naku guys, kung ibang brand to, 18 watts lang nilagay nila or 15 watts. Yung mga 10 watts, yung iba, wala pang charger na kasama. Realme, Samsung. Pero guys, si Oppo, bibigay sa'yo ng 45 watt charger. Kasama na sa box, 3,000 plus lang. And the best thing about yung kanilang configuration, 464 pa, hindi 364. At least, 4 gigs of RAM. And that's pretty much it. Wait lang, live ito dito kasi nga sobrang special talaga itong Oppo A3X. Now at first glance, syempre Oppo na Oppo yung design. Look at that. Sobrang premium, sobrang social. Natin nyo na ba si Oppo Find X9? Parang ganito yung itsura nun. Yun nga lang, no? I wish meron silang black color kasi mas gusto ng tao. Pero kung ayaw mo ng bright color na ganito, meron silang red color, guys. Yung nebula red. The back is made out of plastic. It's glossy, pero hindi po dumihin ang likod niya. So pwede mo siya gamitin without a casing. And also, napakatibay po niya na cellphone, military grade shock resistance po to. Just like nakita mo sa mga Oppo A series, na mas mahal yung phones na yun. Now the camera at the back is an 8 megapixel main camera at meron pa siyang auxiliary lens dyan para matulungan siya sa low light. Very nice ang design. May headphone jack pa sa ilalim, microphone, Type-C port at meron ka pang speaker. Dual nano SIM card slot plus micro SD card slot for expandability. Magaan lang ang phone. Medyo malaki siya guys. It's a little bit big. Ito po ay 6.67-inch 90Hz refresh rate display that has the brightest display for this price. At ito na po yung hinihintay kong cellphone. Isang IPS LCD na umaabot ng 1,000 nits of brightness. Kasi madalas, AMOLED lang po yung kayang magganyan. Pero ang problema sa AMOLED, magkakaroon siya ng AMOLED burn after some time. Which is not cool if you're gonna sell your phone. Bababa yung kanyang value. But this one guys, pang matagalan, IPS LCD, 90Hz refresh rate. Grabe. The first time na nakita ko siya, akala ko AMOLED display po to. Yes, chinek ko yung specs sa page namin. Sabi, IPS LCD lang. Akala ko AMOLED. Tingnan mo naman yan, it's so bright, it's glowing. Sobrang blown out na siya dito sa camera. And what this provides is para sa riders. Sa mga naglalamove, Grab, kapag ka chinecheck nila yung app, yung mapa, you don't have to stop para i-check ng maigi at takpan ang screen para lang makita ang pupuntahan mo. Tataasan mo lang ng todo yung brightness para dire-diretso ka na. What a useful feature. Tapos meron pa siyang IP54 water and dust resistance. Pwede pa siyang basa ng talsik ng ulan. Kaya pala ganito yung kulay. Pang-ulan pa ito. I think ito na yung pinakamurang rider phone na marirecommend ko. Super recommended. Mahaba pa yung battery, 5,100 mAh and 45 watts fast charging. Itong combination of specs na to na naririnig nyo right now is nasa 5K, 6K na po yan. Sa ibang brand. Di seryoso, 5K, 6K po yan. Wala ka makitang 45 watts at this price. Si Oppo lang. Wala na talagang tatalo dito. Wala na. Taoblat ang haters ni Oppo. Nagtatago na sila sa malayang bundok. Kung mag-Oppo na kayo para nila magtago. Huh? Pero ito ay 4GB of RAM, 128GB of storage. Ayun po talaga yung base na kailangan pong kunin nyo. No? Huwag kayo mag 3GB of... Although wala naman siyang 364 na ako nakita dito sa link. Only for 128 and 464. And by God, does it look so
So smooth. Sa ibang cellphone, guys, naglalag po to, na-frame drops, but here, guys, napaka-smooth. Look at that. Tapos, kung mag-Facebook ka man, smooth din. Ito po ay ColorOS. Ayan, Android 14 po to. Pwede ka mag-upgrade sa 15. Walang problema. Check ko muna sa Mobile Legends. OMG. Well, naka-Snapdragon 6S 4G Jet. Nakapar pangalan. Sino ang pangalan ng mga ganito? Pero sa Mobile Legends, ito po yung itsura niya. Guys, I cannot believe it. Isang Oppo phone, kaya na mag-game ng ganito. By the way, sa ganitong klaseng price, yung ibang brand, Unisoc lang po yung gamit nila at MediaTek processor, Helio G81. Hindi pa nga yung iba 4K ang Helio G81. Ito naman, 3K, Snapdragon na. HOK, kaya naman din po niya. At syempre guys, since mataas ang brightness po nito, if you bump up the brightness to max, malakas ang dating ng mga characters, ng effects. Akala mo naka-AMOLED ka talaga. It really looks like an AMOLED display sa halagang 3,000 pesos. Pero syempre, makita mo talaga na LCD lang siya dahil dun sa mga white, ayan o, kulang pa siya sa contrast ng konti. Pero, konting-konti na lang, nasa 90%, pwede na siya maging AMOLED with this kind of white. Madalas kasi guys, kapag ka IPS LCD, medyo may pagka-gray sila, gray tint. But this one is more white. Talagang white siya. How is this possible? And that is why when playing Mobile Legends and HOK, na very colorful yung type of games, they really shine dito sa phone na to. Sa Call of Duty, kaya po niya mag-low graphics pero high frame rates. At kaya po niya mag-very high graphics and medium frame rates. Yun na po yung pinakamataas ko nakita sa isang 3,000 phone. Yung iba, medium graphics, high frame rates lang. Yun na po yun. Yun na po yung max nila. Ito, umabot ng very high graphics. Yun nga lang guys, one speaker lang po siya. Wala na, tapos na. Meron pa siyang game mode dito. Pangtanggal ng mga distractions, calls, text. Kung ayaw mo naman ngayon, pwede mo siyang i-disable. At meron pa siyang Pro Gamer Mode. Yes, may Pro Gamer Mode po siya para ma-overclock yung kanyang CPU. Boosting the performance. May mga voice changer pa siya. Wala lang siyang bypass charging. Yun. Something na pwede pang improve ni Oppo in the future. Pero, kumpleto na to for 3,000 pesos lang. Guys, wala kang makitang ganito sa ibang 3,000 peso na smartphone. This is simply crazy for this price. Tapos, mayroon ka pang 45 watts fast charging. Tignan mo to 0 to 50% in just 30 minutes. Kasama na yan sa box. Pero Vince, kamusta naman ang kanyang camera? Guys, Oppo is one of the best in terms of sa camera. Kung pipili man ako ng camera, ito po yon. Vivo, Oppo, Realme, tapos Tecno, Infinix, Itel, matindi po ang camera ni Oppo. Siguro parang for me, Oppo Vivo. Yan. Nagdidepende na lang siguro sa price, pero camera, ayan. Pero ito kailan nyo makita yung kanyang camera? Ito na po, 8 megapixel rear camera. Okay, so ito po yun, rear camera. And as you can see guys, andyan na po yung Oppo color, Oppo image quality. Pero set nyo lang po yung expectations nyo na pang entry level lang po talaga siya. And no, hindi po siya kasing ganda ni Oppo A6 Pro, ni Oppo Reno. Siyempre, matindi na yung mga camera ng mga yun. Mas maganda yung chipset nila, mas maganda yung sensor nila. Pero for what it provides at this price, na compared sa mga ibang brands at this price, it's actually much better. Pero syempre si Oppo ay medyo leaning more into high contrast, medyo enhanced na po yung itsura nyo dito, pero okay lang yan. Kung everyday pictures na naman at gusto mo bongga agad yung itsura, ito na yun. Low light, ito na po siya. Decent po siya sa low light. By the way guys, kailangan mo pong kumuha ng mga photos and videos sa magandang ilaw kapag ka entry-level phone. Kundi, mahirapan po siya. Magiging blurred po yan, magiging noisy, magiging hindi gano'n ka-accurate yung colors. So that's why, kapag ka medyo madilim, meron po siyang night mode dito to enhance it further. Pero it can only do so much, so kailangan mo pa rin ng okay na ilaw kapag gumagamit ka ng mga phone na ganito kamura. And guys, meron pa siyang Pro Mode! Binigay na lahat. More control sa ISO, shutter speed, white balance, autofocus, and it can even do 2x zoom, pero digital na po to. Sa video, up to 1080p 30 frames per second siya. At meron pa siyang beautification sa video. Pero magiging 720p video lang siya kapag ka nalagyan mo siya ng beautification filter. At meron siya mga iba't ibang filters dito for the video din. Like a vivid, warm, cold, gray. Kung kailangan mo lang ng versatility. Ito po yung selfie natin selfie video with beautification. What can you say? Okay ba? Kulang pa. Meron pa rin ako mga dito. At ito na po yung kanyang selfie video na may beautification. Ang kinis na mukha ko, mga artista. Ang liit din. Mas pinalitin mo ako dito with the beautification. Actually, marami akong mga imperfections sa mukha. Mga pimples, mga warts. But here, wala po. Makinis po. Siguro may mga konti lang here and there. But wow, that looks so nice. Sa rear video naman, wala po siyang EIS. Don't expect too much on this phone. Masyadong advanced na yan kung smooth pa yung video nito. Pero kung panning ka lang naman at konting lakad lang at maingat ka naman, pwede ka mag-vlog dito ng walang problema. And ColorOS is pretty nice as well. Sobrang dali niya lang intindihin.
And it even has Google Gemini kapag hinold mo yung button na yan. Guys, may access ka na kay Google Gemini chatbot, ask it anything, and you will get nice results. Wala na, tapos na. I think this is the most complete 3,000 plus cellphone or 4,000 pesos. Depende na lang po kung may discount po tayo dyan. 4128 po piliin nyo para mas okay yung performance. Pero guys, wala na. This is over. For me, ito na po yung pinaka-okay na phone na marirecommend ko for 3,000 pesos or 4,000 pesos. There's nothing else na kasing ganda nito. Kahit maghanap kayo sa mga specs page yan, ibang brand, kahit sabihin nyo, Infinix, sulit na ngayon, maganda yung specs. No, wala silang ganito, guys. Di nila binigay. Hindi ko alam kung bakit binigay bigla to ni Oppo sa atin in the middle of the year. And I'm not sure kung paano nila na-cram yung ganitong klaseng specs sa ganitong presyo. Comeback na ba ni Oppo talaga? Kasi recently, okay na sila eh. Ito guys top tier to sa akin. This is super sulit sa aming tier list. Pero ano tingin nyo, makakakita ko ba ng cellphone na ganito kasulit? Mas maganda pa dito? Let me know guys in the comments below. The Oppo A3X is 3 times the value, 3 times the sulit, 3 times the surprise. Because this day, Oppo has surprised me. Guys, check nyo na po yung links down below. View product, ayun na po. Hopefully, makuha mo siya ng sobrang mura. Again, dalawang color. Meron tayong red at meron tayong blue. Siguro yung only gripe pala sa kanya is wala siyang black color. Pero, everything else is perfect. Pero kung mas malaki yung budget mo dito, want mas mabilis sa phone, I got something for you. Subscribe ka lang, hit the bell icon so that you don't miss any of my great content I was sabihin sa you're watching Unbox Diaries. Woohoo!